Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa camera at yung mga bagay na kumukontrol sa camera para may record natin na maayos ang image o litratong gusto natin kunin. Ang makikita nyo, ito ang natawag na manual camera ng una, mga dekada hanggang dekada 90. Ito naman yung tinatawag na digital camera sa ngayon, digital SLR. Ngayon, yung ating camera ay kinokontrol ng tatlong bagay yan. Yung una ay yung opening. Depende, meron 2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22. Papapansin nyo, yung pinakamalaking opening ay maliit na numero 2.8. Habang lumiliit ang opening niyan, F4, 5.6, F8, F11, F16, F22. Paliliwanag ko sa inyo mamaya yan. Tungkol naman dun sa shutter speed, na sinasabing 1 second, 1/30, 1/15, and so on yan. Yun naman natawag na shutter speed. Ganun yan mga igan. Kapag yung camera, tinanggalan mo ng lente, ano? Ganun rin ang nangyayari dyan. Halimbawa ay camera, ano? Shutter speed natin lalaruin. Nilagay mong speed niya sa 1 second. 1 second. Pag pinindot mo yung shutter niyan, itong pindutan niya dito, ayan. Makikita nyo, tagal pumasok ng liwanag. Isa yung factor na magdidikta para may record mo yung image. Yung tagal ng pagpasok ng liwanag sa pagkontrol tinatawag na shutter speed. Halimbawa yung shutter speed, nilipat natin sa 1/15 of a second. Pinindot muli, no? O, di ba mabilis pumasok yung liwanag? Factor pa rin yun para may record yung image. Kung halimbawa ang speed ay nilagay mo sa 1/125. Pinindot natin. Oh, tuling. Halos hindi mo na nakakita ng pumasok yung liwanag. Yan isang factor sa pagkontrol ng liwanag. Yan ay pag nagsishot ka, yung pagpasok ng liwanag base sa pagkontrol mo ng shutter speed at saka opening ay paliliwanag sa susunod. Yung image mare-record dito sa back ng shutter ng kurtinang are. Yun yung negative. Sinasalpak natin sa camera. Diyan re-record yung image. Yun yung unang panahon, di ba? Ngayon, ang pag-uusapan naman natin opening, ano? Halimbawa yung opening natin 2.8. Yan, 2.8. Tingnan niyo yung butas ng dadaanan ng liwanag. Ang laki. Kasi 2.8 ang opening. Pag nilipat mo sa F4, yan, paliit ang butas. F4 na yan, ha? Inversely proportional kasi yan, eh. Nilipat mo sa F5.6, ay, lumiit. Pag nilipat mo tuloy-tuloy, papalit ang butas niyan. Yan, ala F22. Oh, ay super liit na ang butas niyan. Ganyang kaliit lang ang papapasuking liwanag niyan. Di ba? So ang control mo ngayon, yung opening ng lente mo at saka yung speed na papasok sa camera. O, pinapaliwanag ko rin tungkol sa speed ng shutter speed, ha. Halimbawa ay 1 second lang. Ang ginamit mo, ayan, wala lente yan. Para makita nyo kung paano mapasok ang liwanag. Inalis ko muna lente. 1 second mo pinindot, oh. Ang lakas ng liwanag. Kung sa tangalin dapat yan, sunog yung image sensor mo. Pag nilagay mo sa 1/15 of a second, ganyan papasok ng liwanag. Bilis, di ba? Pag nilagay mo sa 1/125 o 1/500, tingnan nyo kung papasok na liwanag ng katulig. Ang tuling din. So, ang nagdidikta ng papasok na liwanag sa camera ay dalawang klase na ngayon. Isang kung gano'ng kalaki ang butas nung lente, opening, base sa opening, at saka isang base sa shutter speed. Yan yung manual camera. Ganyan din ang nangyayari kapag ang ginagamit mo digital camera.
Ang problema lang sa digital camera, hindi mo mabubuksan yan kaya hindi mo alam kung paano nagpapunction yung loob ng camera. Di ba? Meron din yung sensor. Sa halip na negative, yung natawag natin si MOS sensor. Yung image sa pamamagitan ng liwanag at saka speed nung pagpapasok ng liwanag, yun ang magdidikta ng i-record mong image. Ngayon, may problema tayo. Diyan papasok yung tinatawag na ISO. Kapag ang ISO mababa, let's say ISO 80, yung liwanag na kailangan mong malakas. Kasi yun ang tinatawag na sensitivity ng sensor tungkol sa liwanag. Halimbawa yung ISO ay 1/1000. 1/1000, mali. Halimbawa ang ISO ay ganun rin pala. Nagmali ako ng ISO. Halimbawa yung ISO ay ISO 800. O ayan, sensitive sa liwanag yan. Pag sinabi mong ISO 1000, sensitive pa rin sa liwanag yan. Konting yung speed, pwede mong lakasan, tapos maliit lang opening, depende sa liwanag ng building na papasukin mo. Ang gagamitin mo ngayon yung ISO, yung sensitivity sa light. Merong ISO 1250, and so on, no? Ngayon, pag kayo nag-outdoor, siyempre, maliwanag yung sikat ng araw, gagamit kayo ng mababang ISO. Madalas ang ginagamit dyan ay simula sa ISO 200, ISO 125, ISO 80. Tatandaan yung sensitivity of light. Di yan ang magdidikta ng kung paano mare-record yung image dun sa sensor na inyong camera. Sa susunod, i-discuss ko naman sa inyo yung iba pang topic ng photography. For the meantime, yung muna niya ang inyong limi-limiin. Yan, 3 bagay na nagdidikta ng exposure para may record na maayos ang image sa camera. Kung baga sa paliligo, 2 yan. 2 pihitan. Isa nagpapainit ng tubig at isang umukontrol sa init ng tubig. Di ba? Kaya kung anong gusto mong init doon sa tubig, 2 ang control mo. Ganyan din sa camera. May sensitivity rin tinatawagan yung ISO. Gaano bang kainit yung tubig? Yung natawag na ISO. Kaya yung gusto mong tubig na init na papatak, ang magkocontrol dyan, gaano kainit yung tubig na manggagaling sa gripo mo, paano mo kukontrolin yung patak ng mainit na tubig, at paano mo kukontrolin yung malamig para magsalubong yung tamang init. Ganyan kinokontrol ang camera. Kailangan matalas ang isip mo. Dito na muna at ako ay kakain muna ng lugaw.